Magandang umaga po. Nandito po tayo dahil tayo ay nag-i-invest. Namumuhunan ho tayo dito. Meron tayong binibigay na 2 araw. Mahalaga ho yun, hindi ba? So ito po ay natatanging isang pagkakataon, kaya gamitin natin ang husto. Dati ho, 3 araw ito, pero sabi namin masyado namang pamumuhunan yung 3 araw. Kaya ginawa lang ho namin 2 araw. Ang mangyayari lang ho, medyo tatakbo-takbo tayo. Kasi kinompress natin sa 2 araw. So, ito po yung pinaka-importanting point of view natin. Ang kasalukuyang panahon ay ang hindi matanaw na hinaharap noon. 2013, tinitignan natin kung ano yung 2040. Ang layo naman yan, 27 taon. Pero yung 27 years ago, 27 taon na nakakaraan. Alam mo nyo kailan yon? People Power. 1986. So, noong 1986, ito yung panahon na hindi pa natin may imagine. Hindi ho ba? Pero ngayon, pag titignan mo, parang napakabilis. So, nasan tayo sa 2040? Sabi natin dyan, inclusive future. Okay, gusto natin na may interface, may pagkakasama-sama yung ating formal at informal ng mga kababayan, yung mga maralita, at yung mga mayayaman. Gusto rin natin na matibay tayo, resilient. Pero, kung ganyan ang uumpisahan natin, yung ating panaginip, malamang hindi tayo aabot doon. Kailangan natin pag-umpisahan sa ano ba yung ngayon, ano ang nagpapaandar sa buhay natin ngayon. Kung hindi ho natin maintindihan yon, hindi tayo pwedeng mangarap. We can dream but we cannot scheme. Hindi ba? So, kailangan mo natin intindihin, ano pa talaga nagpapagalaw sa Metro Manila? Ito po yung workshop natin. Okay. So, kailangan ba natin gawin yan? Opo, kasi napaka-complex ng ating mundo. Yung ating mga desisyon para sa hinaharap. Pero yung kaalaman natin tungkol sa nakaraan. Hindi ba? Paano mo ngayon pagtatagpi yun? So, let's move on. So, hindi ho Madam Auring yung future. I mean, meron tayong kinalaman dyan. Yung paggalaw natin, kaya nating i-shape or ihulma ang hinaharap. Kaya lang natin maintindihan ano nga nagpapagalaw dyan. Okay. Next. Ano po yung mga different types of futures? Possible, might happen. Posibleng mangyari. Maaaring mangyari. Ngayon, meron term, plausible, could happen. Actually, kung itatranslate mo, ganun din eh. Maaaring mangyari. Hindi siya malamang mangyari, pero alam mong posibleng mangyari. So, yung probable is likely to happen. Ito yung malamang mangyari. Yung preferable, ito yung gusto nating mangyari. Pero yung gusto nating mangyari, iba doon sa malamang mangyari at iba din doon sa posibleng mangyari. Ngayon, yung mga Amerikano, nung tinamaan sila nung 9/11, sabi nila, kasi ang tinitignan lang natin yung malamang mangyari. Hindi natin tinignan yung maaaring mangyari. So ngayon, ang mga Amerikano, hindi lang malamang mangyari tinitignan nila talaga lahat yung ano ba yung posibleng mangyari, paghandaan natin. Ganon din ho tayo. Hindi ho ba? Paghandaan natin yung hindi pa natin nakikita, ito sinasabi nilang enlarge the envelope of uncertainty. Parang, imaginein mo kung ano yung hindi mo ma-imagine. Okay, next. So, ito yung illustration. Kumbaga, nagtatarget ka. Ayun, yung probable. Yun yung probable, malamang mangyari. Alam na natin yan, or sa palagay natin, alam natin yan. Pero ang sinasabi natin, pwede ba na mag-imagine tayo ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari, ayaw nating mangyari, pero malamang mangyari. Meron kong estimate na pag nagka 7.2 earthquake sa Metro Manila, something like 50,000 people will die. And there will be fires across hundreds of square kilometers. Hindi naman hundreds of square kilometers, but of hectares. Ang sinasabi nila ay, study ho yun ng mga scientifico. Malamang bang mangyari yan? Well, hindi malamang mangyari. Pero posible bang mangyari? Posibleng mangyari. Kailangan ba natin paghandaan? Kailangan natin paghandaan yan. So, yan ho ang sinasabi natin.
So yung exercise natin ngayong 2 araw, hindi natin dating ginagawa, pero dapat na nating pag-aralan. At ito po ay isang pag-aaral. At ginagawa ho natin sama-sama ito dahil tayong lahat ay makikinabang. Kami ho ay kumukuha ng datos sa inyo, pero ito rin ay ipapamahagi namin sa inyo kasi marami tayong matututunan dito. Susunod. So yung daloy ho ng talakayin natin ngayon, pambungad na programa, hindi ho ba? Pagkatapos yung unang araw, ito yung unang linya, meron ho tayong drama. Hindi drama. Talk show dito, mamaya. Metro Manila ngayon, noon at ngayon. At i-feature natin yung mga taga-komunidad. Sabihin na nila sa atin ano ba talaga nangyayari sa komunidad nila. Then, gagawa tayo ng pagtukoy sa mga drivers ng pagbabago sa Metro Manila. Ano ba talaga ang nagpapaandar, nagpapagalaw sa pagbabago sa Metro Manila? Iba-ibang experience natin, tignan natin sila. Ililista natin yan. Pag nalista na natin sila, pupunta tayo sa workshop number 2, titignan natin alin dyan ang mga mahalaga. Ilan dyan ang mga importante. Di ba? Alin dyan ang talagang matindi. Pag alam na natin yon, i-evaluate natin sila. Alin sa mga ito ang may katiyakan at walang katiyakan? Bakit mo gustong gawin yon? Yung may katiyakan, alam na natin yun eh. Pagtuunan natin ng pansin yung walang katiyakan. Di ba? So, gagawin natin yon. And then, dun sa pang-apat, panghuli, mamayang hapon, bago tayo umuwi, pagpili ng kombinasyon ng drivers. Pipili ho tayo ng 2 na nagpapaandar sa Metro Manila, sa pagbabago sa Metro Manila. Titingnan natin yung kombinasyon nila. Pwedeng high-high, pareho silang mataas ang value. Pwede rin namang low-low. Meron ding high-low, low-high. So, titingnan ho, gagawa ho tayo ng 4 na senaryo. Hindi ho ba? Yun ang gagawin natin. Pero titignan natin, makatotoo ba na naniniwala tayong ito yung 2 ito nagpapagalaw sa pagbabago sa Metro Manila? Okay. And then sa pangalawang araw, bubuo tayo ng mga senaryo, mga kwento. Kung ikukwento mo yung mga senaryo na yon sa mga bata, ano yung mga posibleng mangyari, para kayong si Lola Basyang. Di ba? Ito yung 4 na senaryo. Iba-iba. Iba-ibang hinaharap ng Metro Manila. Then, ilalahad natin yan dito. So, magpipresent ho yung mga grupo ninyo. Then, lahat-lahat tayo pupunain natin yan. Di ba? Sasabihin natin, mukhang kulang ang senaryo ninyo, o kailangan idagdag ito, mukhang hindi consistent. And then, papakinisin natin yung mga senaryo natin. Magdadagdag tayo ng yung mga certain, yung mga tiyak na pwedeng mangyari. Okay. And then, maglalahad ulit tayo at magpupuna. Bukas ho yun. So, pagkatapos ho niyan, meron tayong mga senaryo na testing natin kung maganda yung pakakahulma nila, consistent, robust, and distinct. Magkakaiba, malusog, at, ano sabi kong isa? Distinct. Magkakaiba. At malusog ang kanilang pakakaporma. Bakit natin gagawin yon? Kasi pag naintindihan na natin yon, yung mga posibleng mangyari, then, magtatapos muna tayo dito. Pero, susunod na slide, sa Abril, next month, pupulungin kayo uli dito. Magpupulong uli tayo para tanong natin sa sarili, ano ngayon ang gagawin natin? Alin ang gusto natin na future, anong gusto natin hinaharap, at paano natin maaabot yan? So makikita ho natin, ito yung in-explain ni Jean kanina, na nagtatrabaho tayo with Foundation for the Future, Forum for the Future. Ateneo School of Government, kami po yon. And then, kayo yan, Metro Manila stakeholders. Niluluto ho natin yan, 2 saingan. Yung unang saingan ngayon, pangalawang saingan, Workshop 2, Metro Manila 2040, Innovations Planning. Or initiatives muna, pero gusto natin innovations. Ano pwede natin gawin para maabot natin yung gusto nating hinaharap ng Metro Manila? So, pag nagawa ho natin yun sa second workshop, magsasubmit ho tayo ng proposal sa Rockefeller Foundation dun sa kanilang Urban Challenge grant. And sabi nga ni Jean kanina, merong 1 milyon, paghahatian ng 6 na city, depende kung ano yung ganda ng ating proposal. Pag-uumpisahan ho lang yan. Pag-umpisa lang. Di ba?
At pag meron na tayo yan, siyempre yung mga Manila stakeholders will help do it, and then yung ating mga friends will also come in. Hindi ho ba yung for instance, alam natin na mayroong Green Print 2030 na nagplaplano din. So baka naman pwede natin pagkabit-kabitin yan para medyo mapaling natin ng konti yung direksyon ng hinaharap papunta doon sa gusto nating future. So yan po ang ating flow ngayon. Inexplica natin para alam ho natin. Ngayon, hindi ho pwede na yung mga edukado lang, mataas sa pinag-aralan, ang gagawa nito. Ang kakulangan nga ho na pagpaplano dito sa atin, kulang ng inputs, kulang ang boses ng mga nasa community. Kaya ho niyo mapapansin, nandito ho yung community. At inaasahan ho namin na tulungan ninyo kami. Kaya ho kami nananagalog kasi ayaw namin may balakid sa komunikasyon. Kaya nga ho, gusto namin na huwag kayong tahimik lang. Nakita namin nung kayo sa community nyo, ang dami niyong sinasabi. Napaka-active niyo. Gusto namin na gano'n din na mangyari dito. Maraming salamat po.